Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig ng buwan. At maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging ang ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ganon din po naman sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kamagagawa ni Abay Hawa sa pamagitan ng kanilang pagtulong pinansyal sa kapulungan. Maraming pong salamat, Abay Hawa, sa buhay ng mga kapatid na ito. Ngayon po ay October 7, 2023, ganap na pong alas 5:51 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga unknown viewers. Magandang hapon sa lahat po ng makakapanood dito po sa ating Facebook Live sa hapon po ito. Ang ating pong paksa sa hapon po ito ay kaunting kalaman sa kasulatan. Unang Samuel 15:22. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Purihin po si Abay Hawa sa atin pong paksa sa hapon po ito. Kanina po ay nanonood ako dun sa ating pong GC nag-uusap yung ating ilang mga kapatid hinggil po dyan sa nangyari sa Israel kasi yung Rappler ay nagbalita ngayong araw na ito October 7 ang nakalagay ho doon, ang Hamas ay naglunsad ng sorpresang pag-atake habang ang mga armadong lalaki pumasok sa Israel. Ayan. Nagpakita ang media ng Hamas ng mga video kung ano ang sinasabi nitong mga bangkay ng mga sundalong Israeli na dinala ng mga mandirigma sa Gaza at mga armadong Palestinian sa loob ng mga tahanan ng Israel at naglibot sa isang bayan ng Israel sakay ng mga jeep na inuulat na pinapasok ng mga umatake sa Israel. Ang Palestinian Islamist group na Hamas ay naglunsad ng pinakamalaking pag-atake sa Israel sa loob ng maraming taon noong Sabado, Oktubre 7. Sa isang sorpresang pag-atake na pinagsama ng mga armadong lalaki na tumatawid sa ilang mga bayan ng Israel na may isang malakas na barrage na mga rocket na pinaputok mula sa Gaza Strip. Para lang mas maintindihan natin ano ba ang kaugnayan noong pag-atake ng mga sa panahon ng ika-11 siglo sa pamumuno ng Haring si Saul doon sa mga Amalekita. Yan. Ano ba ang kaugnayan nito noong ika-11 siglo at nitong panahon na ika-21 siglo sa panahon ng Israel at sa mga Palestino? Ano ba ang kaugnayan? Meron ba siyang kaugnayan? Tingnan po natin sa kasulatan para hindi tayo maligaw. Kasi baka mamaya maligaw tayo doon sa ating haka. Kaya ito ay kalooban ni Abay Hawa na ating pong talakayin. Yan. Habang umaalingaw-ngaw, itutuloy ko lamang po yung balita ng Rappler. Habang umaalingaw-ngaw ang mga sirena ng babala sa katimugan at gitnang Israel, kabilang ang Jerusalem, sinabi ng militar ng Israel na ito ay nasa isang digmaan at sinabi ng ministro ng depensa na ang Hamas na suportado ng Iran ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa pamagitan ng pagdideklara ng digmaan sa Israel. Ayan.
Sinabi ng militar ng Israel na naglunsad ito ng airstrike sa Gaza kung saan iniulat ng mga saksi na nakarinig ng mabibigat na pagsabog. Ang pag-atake ay minarkahan ang isang hindi naganap na paglusot ng hindi kilalang bilang ng mga Hamas na mga armadong lalaki sa Israel mula sa Gaza at isa sa mga pinakaseryosong escalation sa Israel-Palestinian conflict sa mga taon, hindi bababa sa dalawang Israel. Ang napatay, iniulat ng pampublikong broadcaster ng Israel na si Khan, sinabi ng mga opisyal ng medikal na mayroong 12 ng nasugatan. Ang Israeli media ay nag-ulat ng mga lamanan sa pagitan ng mga pangkat ng Palestinian fighters at mga puwersang pansiguridad sa mga bayan ng Timong Israel. Sinabi ng hepe ng pulisya ng Israel na mayroong 21 aktibong eksena sa katimugang Israel ng pag-atake. Sa Gaza, ang mga tao ay nagmamadaling bumili ng mga supply sa pag-asam ng mga araw ng labanan sa hinaharap. Ang ilan ay lumikas sa kanilang mga tahanan na nagtungo sa mga silungan. Inihayag ng komandan ng militar ng Hamas na si Muhammad Deif ang pagsisimula ng operasyon sa isang broadcast sa media ng Hamas na nananawagan sa mga Palestinian sa lahat ng dako na lumaban. Ito ang araw ng pinakamalaking labanan upang wakasan ang huling trabaho sa mundo. Sabi niya, at dinagdag na 5,000 rockets ang inilunsad. Ang huling malaking pagsiglap sa pagitan ng Israel at Hamas ay isang 10 araw na digmaan noong 2021. So ibig sabihin, nagkaroon ng ganyan pag-atake noong 2021. Ang Hamas ay naglunsad ng digmaan laban sa Israel sa pakikipag-usap ng Israel and 12 News sa pamamagitan ng telepono mula sa isang Ner Uz, isang kibbutz malapit sa Gaza. Sinabi ng isang babae na kinikilalang si Dore na pinasok ng mga militante ang kanyang bahay at sinubukang buksan ang bomb shelter. Kapapasok lang uli nila, please send help. Si Seb, maraming tahanan ang napinsala, pinasana ng asawa ko ang pinto, nagpaputok sila ng mga bala. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Israel na si Gallant na ang Hamas ay naglunsad ng digmaan laban sa Estado ng Israel. Ang mga tropa ng Israel nakipaglaban sa kaaway sa bawat lokasyon, sabi niya. Sinabi ng militar ng Israel na kumilos sa mga pwersa nito sa loob ng Gaza, ngunit walang ibinigay na detalye. Isang bilang ng mga terorista ang nakalusot sa teritoryo ng Israel mula sa Gaza Strip. Sabi ng militar sa isang pahayag na idinagdag na ang mga residente sa lugar na nakapaligid sa Gaza Strip ay sinabihan na manatili sa kanilang tahanan. Iniulat ng Israeli media na pinapuputukan ng mga armadong lalaki ang mga dumadaan sa bayan ng Esderot sa katimugang Israel at ang mga footage na kumakalat sa social media ay lumilitaw na nagpapakita ng mga sagupaan sa mga lansangan sa lungsod, gayon din ng mga armadong lalaki sa mga jeep na gumagala sa kanayunan. Sinabi sa amin na may mga terorista sa loob ng kibbutz. Nakakarinig kami ng putok ng baril, sinabi ng isang kabataan babae na nagngangal ng Giver mula sa Be'eri Kibbutz sa Israeli, Army radio mula sa kanyang bomb shelter. Mga ulat ng mga Israeli na nabihag, ang media ng Hamas ay nagpakita ng mga video kung ano ang sinasabi nitong mga bangkay ng mga sundalong Israeli na dinadala o dinala ng mga mandirigma sa Gaza at mga Palestinian na armadong lalaki sa loob ng mga tahanan ng Israel at naglilibot ng isang bayan ng Israel, sakay ng isang jeep na iniulat na pinapasok na mga umatake sa Israel. Hindi agad na-verify ng Reuters ang footage. Iniulat din ng Palestinian media na maraming Israelis ang nabihag ng mga mandirigma at ang media ng Hamas ay nagpapakalat ng video footage na tila nagpapakita ng nawasak na tangke ng Israeli. Alam ng militar ng Israel ang mga ulat ng mga bihag, sinabi ng isang mapagkukunan ng seguridad, ngunit hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye sa isang briefing sa mga mamayag. Isang tagapagsalita ng militar ng Israel ay tumanggi na magkomento. Sinabi ng opisina ng punong ministro na Benjamin Netanyahu na nakipagpulong siya sa mga mataas na opisyal ng seguridad sa mga darating na oras na pinahintulutan ni Gallant ang pagtawag ng mga reservist. Sa Gaza, marinig ang dagundong ng mga paglulunsad ng rocket at mga residente ay nag-ulat ng mga armadong sagupaan sa kabaan ng separation fence. Sa Israel, malapit sa katimugang bayan ng Khan Yunis at sinasabing nagpakita sila na makabulong paggalaw ng armadong mandirigma. Sinabi ng serbisyo ng ambulansya ng Israel na ang mga kupunan ay pinadala sa mga lugar ng katimugang Israel
malapit sa Gaza at dinala ng mga residente na manatili sa loob. Isang grupo na kumakatawan sa mga reservist na militar na nagplanong tumanggi na dumalo sa pagsasanay dahil sa kanilang mga pagtutol sa mga plano ng gobyerno na i-overhaul ang judikatura at nananawagan sa mga reservist na magulat para sa tungkulin. Sinabi ng Palestinian Islamic Jihad Group na mga mandirigma na ito'y sumasama sa Hamas sa pag-atake. Kami ay bahagi ng labanan na ito. Ang aming mga mandirigma ay magkatabi sa kanilang mga kapatid sa Qassam Brigades hanggang sa makamit ang tagumpay. Sabi ng Islamic Jihad Arm Wing spokesman Abu Hamza sa isang post sa Telegram. Ang mga Palestinian sa Gaza ay nagpayag na hindi paniniwala sa pagpasok sa Israel. Parang panaginip, hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ng isang tendera sa Gaza. Ang pag-atake ay dumating isang araw pagkatapos markahan ng Israel ang ika-50 anibersaryo ng digmaan noong 1973 na nagdala sa bansa sa bingit ng malaking pagkatalo sa isang sorpresang pag-atake ng Syria at Egypt. So yan po ay naging balita ng Rappler, ano ho. Ngayon, yun lamang ho. So ano ang kaugnayan nito doon sa pag-atake na ginawa ni Haring Saul doon sa mga Amalek? Ano? At yan ay mababasa natin doon sa unang Samuel 15. No? Ano ba ang kaugnayan? Noong ika-11 siglo sa panahon ni Saul at sa panahon ng ika-21 siglo, may kaugnayan o ba sila? Ang sagot ng kasulatan, wala. Bakit? Una, magkaiba ho kasi sila ng istorya eh. Oo. Magkaiba sila ng istorya. Noong ika-11 siglo, yung unang hari, pakatandaan natin na si Saul ay hiniling ng mga tao para maging hari. Ayaw nila kay Abayhawa. Pakatandaan ho natin itong istoryang ito. Ayaw nila kay Abayhawa na mamuno. Kaya nangyari, humiling sila ng isang hari at yung hari na yan ay si Haring Saul. Pinagbigyan sila ni Abayhawa. Hinggil dyan sa hari Sa madaling sabi, inayawan ng Israel si Abayhawa para maging hari at kumuha sila ng isang hari na tao na nagngangalang Saul. Mayroong iniutos si Abayhawa kay Haring Saul para makita natin. Sino ba ang mga Amalekita? Para meron tayong background na doon. Ang mga Amalekita ay isang tribo na unang binanggit sa panahon ni Abraham, Genesis 14:7. Bagamat binanggit ang mga Amalekita sa talaan ng mga bansa sa Genesis 10, sa Bilang 24:20, tinukoy sila bilang una sa lahat ng mga bansa. Tinutukoy sa Genesis 36 sa mga lahing nagmula kay Amalek na mga anak ni Elipas at apo ni Esau bilang mga Amalekita. Talatang 12 at 16. Kaya ang mga Amalekita ay may kaugnayan ngunit kakaiba sa mga Edomita. Itinala sa kasulatan ang mahabang panahon ng digmaan sa pagitan ng Amalekita at ng mga Israelita. May kaugnayan ba ang Amalekita sa mga Israelita? Sa panahon natin ngayon, wala ho. Pakatandaan ninyo, wala. Una, itong mga Israelita na nangyari doon ng ika-11 siglo ay mga lahi ni Jacob. Samantalang mga Israelita ngayon na nakatira ngayon sa Israel, Jerusalem, 1948 ay walang inalalaman kay Jacob. So, malaki ang pagkakaiba nila para doon sa kalaman. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng mga espekulasyong haka. Kasi pagka nagkaganon, magsisinungaling tayo. Huwag nating bigyan o hindi natin dapat bigyan ng history yung nangyayari ngayon sa Israel at sa pangyayari doon sa panahon ni Haring Saul. Para makita ho natin. Kasi may pag-uutos doon si Abayhawa kay Haring Saul na lipulin lahat ng mga Amalekita. Wala akong kaugnayan ng Amalekita sa Hamas or sino bang Palestinian na nangyayari ngayon sa Israel. Wala ho silang kaugnayan. Zero ho. Wala ho silang kaugnayan. Kaya
Kaya ho natin ito tinatalakay sa gabing ito. Na yung ating kaisipan, yung kung ano lamang yung nasa kasulatan. Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas. Kung ano man ang nangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo, sa digmaan, o kung ano man digmaan yan, ay yan ho'y si Abayhawang may gawa. Hindi dahil nangyari noong ika-11 siglo, walang inalalaman yung ika-11 siglo sa panahon ni Haring Saul, sa panahon natin ngayong ika-21 siglo. Para hulang mabigyan ng linaw, para mabigyan linaw. At lahat po ng nangyayari, lahat yan ay kalooban ni Abayhawa. Ngayon, puntahan natin itong istorya na ito. So, inuna muna natin, sino ba yung mga Amalekita na yan? So, itinala sa kasulatan ng mahabang panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Amalekita at mga Israelita at ang utos ng Diyos na pawiin ng mga Amalekita sa mundo. Ito'y nakalagay doon sa Exodus 17:8. Yan na, babasahin natin. 17:8 ng Exodus. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Ano ba ang ginawa ng mga Amalekita at bakit gano'n na lamang ang naging galit ni Abayhawa dito sa mga Amalekita? At gustong pawiin ni Abayhawa ang mga Amalekita sa mundo. 9. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang takuhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ko bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban si Josue sa mga Amalekita ayon sa iniutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nanalo ang mga Israelita. Pero kapag binababa niya ang kanyang kanang kamay, nanalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang uli, nangalay ang mga kamay ni Moises, kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupurpon si Moises at tinaas ni Aaron ng isang kamay ni Moises. Ganon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo nina Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Yun yung dahilan kung bakit. Ayan. Sa 14 yan uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. At doon sa unang Samuel 15:2, ano sabi niyan? Ako ang makapangyarihang Panginoon, parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Yun yung dahilan. Hindi dahilan, kaya nagkakagulo diyan sa Israel, Palestinian. Dahil doon sa lupa, kasi nasa palibot yung Israel, nasa palibot ng mga Muslim. Yan yung dahilan. At syempre, gusto nilang kunin yung para sa kanila. Kaya nga sinasabi nga natin, hindi ho talaga yan yung Israel ni Jacob. Hindi ho yan Israel ni Jacob. Pakatandaan ho natin. Una, hindi naman kilala si Abayhawa ng mga tinatawag nilang Israelita dyan sa Jerusalem. So malaki ang pagkakaiba ho nila. Kaya nga sabi mo nga kanina, zero. Sabihin, walang kinalalaman yung nangyari doon sa panahon ni Saul at sa panahon natin ngayon. Babasahin ko lamang mo ito. Ayan. At maging doon sa Deuteronomio 25:7. Ayan. 25:7. Sabi niya, 17 hanggang 19. Alalahanin ninyo ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang lumabas kayo sa Ehipto. Ang dahilan dito, kaya nagalit si Abayhawa dito sa mga Amalekita. Kasi nung lumabas sila sa Ehipto, mga Israel, di Jacob.
Sinalakay nila kayo noong pagod na kayo at pinagpapatay nila ang inyong mga kasama na nasa hulihan. Wala silang takot sa Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng mga Amalekita kapag binigyan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos na kapayapaan doon sa lupaing ibinigay niya sa inyo na inyong angkinin. Huwag niyo itong kalilimutan. So, may batas, may utos. Si Abayahawa, hinggil po dito sa mga Israelita. Ngayon, puntahan natin yung istorya na yan. Yan. Sa unang Samuel 15, sinabi ni Samuel kay Saul, yung propeta, sinugo ako ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon, parurusahan ko ang Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Ito, yung dahilan ito yung isang malaking dahilan kung bakit gustong lipulin ni Abayahawa ang mga Amalekita. Salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipulin ninyo ng lubusan ng lahat ng naroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata, mga sanggol, pati na rin ng kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Yun ang utos ni Abayahawa. 4. Kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Tilaim. May 200,000 sundalo ang nagtipon. Bukod pa sa 10,000 mula sa Huda. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga Kineyo, lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya lumayo ang mga Kineyo sa mga Amalekita. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita mula Habila hanggang Shur sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipol nila ng lubusan ng lahat ng Amalekita, pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay. May itinira sila. Kasi dun sa 8, nilipol nila ng lubusan ng lahat ng Amalekita. Pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay, kundi binihagla. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka pati ng mga anak nito. Ang lahat ng mainam ay hindi nila nilipol, pero ang hindi mapapakinabangan, nilipol nila ng lubusan. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ng utos ko. Mahalaga ito, mga kapatid. Merong iniutos si Abayawa na hindi sinunod ni Saul. Tinalikuran niya ako, hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. 12. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan, at pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati siya ni Saul. Pagpalain ka sana ng Panginoon, sinunod ko ang utos ng Panginoon. Nagpretend si Saul na sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. 14. Pero sinabi ni Samuel, kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may narinig akong ingay ng mga tupa at punga ng mga baka? Sabi ni Samuel, ito kasi yung propeta, bakit may narinig akong ingay ng mga tupa at punga ng mga baka? 15. Sumagot si Saul, ang mga iyon ay ang mga pinakamagandang tupa at mga baka.
dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat. Yun daw magagandang tupa, baka, dala ng mga sundalo, hindi nila pinatay. Pero ang utos, patayin lahat. Patayin lahat. Ano? Dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos, pero maliban sa mga iyon, pinatay namin lahat. 16. Sinabi ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Sinabi ni Abayahawa kay Samuel lahat ng nangyari. Nakuha niyo po ba yun? Ano yun? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng makasalanang Amalekita. Labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero, bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali niyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Kasi ang liwanag naman ng utos patayin lahat. Balikan ko para makita ninyo yung ating paksaan Ngayon Ako ang makapangyarihang Panginoon, parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang ilabas ko sila sa Egypto. Pres, salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipulin nyo ng lubusan ang lahat ng naroon. Patayin ninyo silang lahat. Mga lalaki, babae, bata at mga sanggol. Pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Maliwanag yung utos Lahat patayin. Anong ginawa? May tinira. Ang sabi niya? 15. Unang Samuel ito Unang Samuel 15. Sumagot si Saul, ang mga iyon ang pinamagandang tupa ng mga baka at mga baka dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay namin lahat. Sinabi ni Samuel, tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ano yun? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili nung una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng mga makasalanang Amalekita at labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero, bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsama mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Sumagot si Saul. Pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Binihag ko si Agag. Anong sabi? Patayin lahat. Ang ginawa niya, hindi niya pinatay si Agag, yung hari ng mga Amalekita. Itinala niya. Pero nilipol niya at nilipol ko ng lubusan ang mga tao na nasasakupan niya. Ibig sabihin lamang, patay lahat. Patay lahat. Yung iniutos niya doon sa Pres, patay. Natira lang yung haring si Agag. Maliwanag ko yan letra por letra. Bakit ko ito dinidiinan? Meron po tayong gustong liwanagin dito para makita natin yung sinasabi ng kasulatan. Ano sabi niya? Nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasasakupa. Di patay lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, patay lahat. Natira lamang yung hari. Patay lahat ko yan ibig sabihin, kung patay lahat, wala nang sisibol na Amalekita dahil patay lahat
Isa na lang natira, yung haring si Agag. Ayan. Pagkatapos, kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka mga bagay na nasamsam sa limaan, nang nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ang mga ito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Tama eh. Aanin mo yung handog na yan na susunugin. Hindi mo naman sinunod yung kanyang utos eh. Kaya ang sabi niya, nalulugod ba? Diba? Sabi niya, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Yun daw pagsunod, mas maigi yan kaysa doon sa paghahandog. Pati yung pakikinig, mas maigi yan kaysa doon sa paghahandog. Di ba? Oh. Ano sabi dyan? Ang pagsuway sa Panginoon ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo kasing sama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo, napatawarin mo ko sa mga kasalanan ko at samahan mo ko sa pagsamba sa Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, hindi ako sasama sa iyo dahil sa pagsuway mo sa Panginoon. Ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel. Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylayin ng damit niya at napuntito. Sinabi ni Samuel sa kanya, inalis na sa iyo ngayon ang Panginoon ng kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba. Sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo, ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ang isip. Tandaan niyo magkaiba si Abayahawa kaysa mga tao na pabago-bago ang isip. 30. Sumagot si Saul, nagkasala ako, nakikiusap ako, parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mga mamayan at ng buong Israel sa pamagitan ng pagsama sa akin sa pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, dalhin mo sa akin si Agag na hari ng mga Amalekita. Tiwalang-tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Iniisip niya na hindi na siya papatayin. Pero sinabi ni Samuel, kung paanong maraming ina. Ito tandaan ninyo, itong salita ng propetang si Samuel. Ang ginawa ni Haring Agag, tingnan nyo gagawin din sa kanya. Tingnan nyo sabi niya, kung paanong maraming ina ang nawalan ng anak dahil sa pagpatay mo. Sinabi niya kay Haring Agag, ngayon, mawawalan din ng anak ang iyong ina. At pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Pagkatapos bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibeah. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel. Pero nagdalabhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel si Saul. Ano ang aral na mapupulot natin dito? Una, mas yun daw pagsunod sa Panginoon kay Abayawa, mas mabuti yan kaysa mga handog. At yun daw pakikinig sa kanya, mas mabuti kaysa paghahandog ng tupa. Yun yung una. Ikalawa, kung pinatay si Haring Agag, may natira pa bang mga Amalekita? Wala na po. Wala na.
Kaya ho yung, halimbawa, sasabihin na itong mga Hamas na ito, parang lumalabas na mga Amalekita kalaban ng Israel. Hindi ho, magkaiba ho sila, magkaiba dahil wala na yung lahi ng Amalekita. Hindi na ho, hindi na nag-exist. Kasi, tingnan niyo ha, uulitin ko yung sinabi doon sa 8. Ano sabi diyan? Nilipol nila ng lubusan ang lahat ng Amalekita. Pero si Agag na kanilang hari, hindi nila pinatay, kundi binihag lang. Ubos ba o hindi? Ubos. So, ibig sabihin, nawala na yung Amalekita. Parang nangyari na itong mga Hamas na ito, na mga Palestinian na ito, ay sila ba'y lahi ng Amalekita? Hindi ho Inubos nga Ang itinira lang si Agag, pero pinatay din. Di ba? Para huwag tayong maligaw. Kasi baka mamaya maligaw tayo na itong mga Hamas na ito, ipalalabasin natin na itong mga Israelita o Israel ay mga lahi ni Jacob na nandiyan sa Jerusalem. Mali ho, mali. Alam niyo kung bakit? Pareho lang po silang nasa laman. Yang nagsasabi mga Israelita at mga Palestino ay pareho lang na nasa laman. Talagang magkakaaway-away ho yan. Oo, pareho lang silang nasa laman. So magkaiba ho yan. Yung ika-11 siglo at saka ika-21 siglo, magkaiba sila. Malaki ang pagkakaiba. Para huwag tayong maligaw. Kasi pag binigyan natin, nagbigay tayo ng konklusyon na itong mga Hamas na ito yung mga natira doon sa mga Amalekita, mali. Magdadagdag tayo sa kasulatan. Di ba? Dadagdagan natin yung kasulatan sapagkat yung Amalekita, ubos. Inubos nga ho ang natira lamang si Haring Agag. Na pinatay naman, pinatay din ho Di ba? Ayan Ano sabi ho dyan? Sino ho ang tumaga kay Haring Agag? Ito, nasa 33, 15:33. Unang Samuel. Pero sinabi ni Samuel, kung paanong maraming ina ang nawala ng anak dahil sa pagpatay mo, ngayon, mawawalan din ng anak ang iyong ina. At pinagtataga ni Samuel, ayan, letra por letra ho yan, si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Ibig sabihin, siya lang naman ang natira Doon sa lahi ng mga Amalekita na nasasakupan niya, siya lang ang natira, si Haring Agag. Nilipol nga ho ni Saul. Kaya lamang ang itinira ni Saul yung mga tupa, yung matatabang baka, matatabang tupa, na hindi nagustuhan ni Abayaba. Plus, si Haring Agag. Dapat pinatay na rin ni Saul. Ang pumatay pa kay Haring Agag ay ang propetang si Samuel. Nakuha po ba natin? So, hindi ho tayo dapat magkaroon ng kaisipan na itong mga Hamas na ito, mga Palestino na ito, ay mga Amalekita nung ika-11 siglo. Hindi ho. Magdadagdag ho tayo doon. Magiging magdadagdag, magbabawas, at magiging sinungaling po tayo. Diba? One, kung meron man hong conflict ang Israel at mga Palestinian na tinatawag, o yung mga Hamas na yan, yung nasa kapulungan, wala po tayong hindi ho para sa atin ho yan, mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid natin na nasa Israel. Pakatandaan natin na lahat na nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng buong mundo, ang gumagawa niyan ay walang iba kundi si Abayhawa. Wala ho. Kumbaga, hindi yan kabilang dun sa istorya ng nasa banal na kasulatan. Malaki ang pagkakaiba. Kasi pagka idinugtong natin, idudugtong natin yung mga Amalekita dito sa mga Hamas, mali. Diba? Nilipol lang nga ni Abayhawa yan dahil sa kasalanan nila
So wala na So, ano nangyayari ngayon dito sa Israel at saka dito sa ano? Siyempre, meron conflict of interest bawat isa. Yung isa, yung nasa grupo ho ng mga Muslim, gusto palayasin ng mga Israelita na hindi naman mangyayari. At kasi inilagay nga sila ho dyan. Sino ba naglagay sa kanila dyan? Si Abayawa ba? Hindi naman ho eh. Di ba? Bansa rin ang naglagay sa kanila dyan. Di ba? So, ibig sabihin lamang, hindi talaga ho sila si Israel ni Jacob. Kaya baka ho tayo ay, sabi nga natin, magkaroon ng kaisipang ganon. Mali ho. So, ang dapat natin ngayon, bilang, lalo na ho doon sa ating mga kapatid na nasa Israel, ang sinasabi ho dyan, sa unang Samuel, 15:22, yung daw pagsunod, mas mabuti yan kaysa sa mga handog. Kinakailangan sumunod ka eh. Pagsunod kanino? Kaya ba Yahweh? Di ba? Hindi nga sinunod ni Saul eh. Kaya nga inalis nga siya eh. Pero mo, inisa-isa niya eh. Detalyado. Lipulin ninyo ang wika. Lahat ha. Mga hayop. Sabi niya, ano pa? Sabi niya, salakayin ninyo mga malikita, lipulin ninyo ng lubusan ng lahat ng naroon, patayin niyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata, mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamel at mga asno. Patayin lahat, lipulin. Kaso meron siyang hindi sinunod. Binihag si Agag, nagtira ng mga matatabang tupa at baka. Pero yung mga tao nilipol. Si Agag lang ang natira. Pinatay naman ni Samuel. So wala rin natira, nilipol niya. So wala nang lahi ang Amalekita. Nung ika-11 siglo, ika-12, ika-13, hanggang sa panahon natin ngayon, wala na sila. So paano mangyayari na idudugtong natin yung mga Amalekita doon sa panahon natin ngayon, ika-21 siglo? Mali. Maling idugtong natin sila. Di ba? Mali. At hindi ho dapat palabasin natin yung Israel. Noong 1948, yan ay mga Israel ni Jacob. Mali ho yan. Mali. Wag. Kasi baka ho mamaya, maiba ho tayo ng paniniwala. So, mamamali tayo. At siyempre, may balik sa atin yan. So, yun po. Kalooban ni Abay Yahweh, yung nangyaring paksa ngayon, nung makita ko yung pinag-uusapan ng ating mga kapatid dyan sa GCNO. Para hindi ho tayo maligaw, kasi mahirap nang maligaw eh. Walang kinalalaman, at tandaan nyo ulitin ko, walang kinalalaman ng mga Amalekita noong ika-11 siglo, 11 siglo, sa panahon natin ika-21 siglo. Wala ho, napakalayo. Wala nang lahi ang mga Amalekita. Noong ika-12, ika-13, ika-14, hanggang ika-21 siglo, wala na yung lahi na yan. Pinatay na yan. So, ibig sabihin lamang, walang kinalalaman yung mga Hamas, yung mga Palestinian. Para ho doon sa kaliwanagan. Huwag nating idugtong yung nangyari noong ika-11 siglo sa ika-21 siglo. Huwag. Mamamaliho tayo Ano ba ang dapat natin gawin? Lalo tayo, nasa mga Pilipinas, masyadong malayo. Doon sa mga kapatid natin na naandyan sa Israel, ano ba ang dapat natin gawin? Wala naman tayo ibang dapat gawin. Hindi tayo dapat magpanik. Kung nasa atin si Abay Yahweh, hindi tayo dapat magulumihanan, huwag tayong matakot, gaya nga na sinasabi niya, yung ating pinag-aralan kahapon, di ba? At doon sa ilang araw. Bakit? Kasi pagka nasa atin si Abay Yahweh, hindi tayo dapat matakot. Kung ano man yung mangyayari yan. Walang makapipigil niyan. Kung marami nang mamatay sa Israel, sa Jerusalem, walang makapipigil niyan. Yang bala ay to whom it may concern. Kahit nasaan ka, kahit meron ka pang pagtaguan na tinatawag na mga yung ilalim mo, pag talagang itinakda ka na mamamatay ka. Yan ho yung nasa kasulatan.
Di ba? Ngayon, hindi ho tayo dapat matakot, maratel. O, talagang ganun ho eh. Ang matakot ho tayo ay baka tayo abutin ng kamatayan na hindi tayo nagkaroon ng paggawa ng mabuti. Yun ang dapat nating katakutan. Kasi sinasabi niya eh, yun daw pagsunod, mas mabuti yan kaysa sa mga handog. At yung pakikinig, sa kanya ay mas mabuti. Kung ano yung iniutos niya, pakinggan natin, sundin natin, ano yung katatakot natin? Di ba? Ito mga kapatid natin na nasa Pilipinas. Kasi nga minsan, baka mamaya mananalangin tayo na matapos yung digmaan. Hindi ho mangyayari yan mga kapatid. Tatandaan nyo na lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito, bago palikahin ang mundong ito, itinalaga na yan. Kaya wala hong makapatigil ho dyan kung ano man ho ang kahihinat na niyan. So manatili, yun lang ho ang payo natin doon sa ating mga kapatid na naandyan sa Israel. Manatili ho tayo kay Abay Hawa. Hindi ho natin kayang pigilin sa ating gagawing panalangin. Ang panalangin natin kung ano yung kalooban niya. Ayan. Muli po, magandang gabi po doon sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ganun din doon sa ating mga kapatid sa Israel. Lobe ni Abay Hawa na kayo po ay ingatan, gabayan ni Abay Hawa. Brad Emiliano Umali Jr., Brad Melchor Pasis, Brad Rodelio Namba, Sister Lolita Corsiga, Brad Samuel Rotoni, Brad Arthur Borromeo, Sister Gina Macar, Sister Lori Calderon, Joel Suela, Rosly Bandoho. Yun, sinagot ko na ito, si Rosly Bandoho. Kasi sabi mo, ibig sabihin walang kaugnayan na nangyari dito ngayon kaysa dyan sa kayari. Wala, zero. Nasabi ko na rin kanina, walang kinalalaman yung ika-11 siglo sapagkat inubos na yung mga Amalekita. So ito, yung nangyayari ngayon dyan sa Israel ay hindi yan konektado doon sa ika-11 siglo. Kung meron man niyang digmaan na nangyayari yan, ay gawain ng laman. Sapagkat yung laman, ang layunin niyan, kampi-kampi, baha-bahagi. Ang bawat isa ay nasa laman. Ang mga Israel o mga taga-Jerusalem, nasa laman. Ang mga Palestino, nasa laman. Wala namang may espiritu sa mga yan, sa dalawang bansa na yan. Sino ba may espiritu sa mga yan? Wala naman. Lahat yan ay nasa laman. Kaya nga, kung magkaroon man yan ng digmaan, ay dahil lang sa laman. Ayan. So, walang kinalalaman. Brad Leonardo Corsiga, Edmundo Umali, Troy Corsiga, si Sir Lori Calderon. Ayan. Sabi ni Sister, Lolita Corsiga, dapat pinatay niya po lahat. Ayun. Dapat po, pero pinatay din. Kahuli-huli yan si Haring Agag. Na ang pumatay naman ay si Propeta Samuel. Sister Maria Victoria. Rosly Bando, yan din po kasi sinasabi ng mga reliyon dito, Brad. Ano yung sinasabi ng mga reliyon? Yung mga Amalekita, yan yung Hamas. Hindi Hindi yan. Wala nang Amalekita. Wala na. Di ba, nilipol nga sila. And then, Sister Maria Victoria, tama po bro, hindi tayo dapat matakot kahit nangyari basta nasa atin si Abay Hawa. Rosely Baldo, nga naman. Ano yan? Magsunod kay Abay Hawa instead magpanik.
Okay naman kami dito, Brad. Dito lang kami sa bahay. Lolita Corsiga, maraming salamat po, Abay Hawa, sa napaganda. Basta ho nasa laman, siyempre nandyan yung pagkakabahabagi. Tsak may digmaan. Miskin nga dun sa loob lang ng bahay, basta nasa laman, may bahabahagi yan. Sa magkakapatid, ganun din. Basta nasa laman, may bahabahagi, may pag-aaway-aaway. Sister Loren Paulan Fernandez, meron ba akong nabanggit? Teka ha. Sister Elizabeth Den, Sister Revericia Shirley, o kanina nasa sa GC, no? Hindi ko yata nakita dito. Teka, tingnan ko nga muna dito sa isang Sister Chris de la Cosquin, sino pa ho ba? Pakiano nga ho, kung baka mamaya meron akong hindi nabasa. Yeah. Lolita Corsiga, lahat po talaga kalooban ng ating pinakamamala si Abay Hawa, pinakikita lang po talaga sa atin ang lahat ng masama at mga nasa laman. Yun lang naman ang dahilan, yun ang isang malaking dahilan, kaya merong pag-aaway, bahagi, digmaan, dahil nasa laman. Saka lahat po yan, kalooban ni Abay Hawa, wala namang hindi kalooban ni Abay Hawa. Kung sakasakali, yung nangyayari ngayon sa atin dito sa Pilipinas, lahat yan kalooban ni Abay Hawa. Yung ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas, lahat po yan gawa ni Abay Hawa. Chris de la Cosquin, tama po kayo kuya, napakaliwanag po ng pagkahiman niyo sa paksa. Maraming salamat po kuya sa tiyaga at walang sawang pangalo po sa amin. Ingat ka po palagi, ingat din po kayo lahat mga bro-isis. Walang sawang pasalamat po ako. Salamat Sister Chris de la Cosquin. Ayan. Sister Lolita Corsiga, maraming salamat po bro sa paghahayag mo po ng katotohanan. Napakaliwanag po. Salamat po kay Abay Hawa. Lahat po ng ito ay dahil kay Abay Hawa. Sister Revericia Shirley, Sister Elizabeth Den, si Brad Rodelio Nava, magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Lolita Corsiga, Leonardo Corsiga, Mundo Umali. Baka lang po meron akong hindi nababanggit. Sister Lori Calderon, Maria Victoria, Troy Corsiga. Sana wala na akong hindi nabanggit. Lahat po ay nabanggit ko. Ayun. Lolita Corsiga, wag po tayong matinag. Di po niya tayong babayan. Malaki tiwala natin kaya dapat ganun lang po. Kasi kahit na andito tayo sa Pilipinas, nakabingit din po tayo sa digmaan. Anytime, pwede mangyari po yan. Ganun din sa iba't ibang dako ng buong mundo. Walang nakasisiguro. Wala hong nakasisiguro na yung bansa na kinalalagyan natin ay hindi aabutin ng digmaan. Wala ho. Lahat po yan pwedeng abutin ng digmaan. Lahat. Kaya pinakamaganda ho dyan, yung ating naging paksa, yung daw pagsunod kay Abay Hawa, mas mabuti yan kaysa sa mga handog. At pati yung pakikinig, mas mabuti ang wika yan. So muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ilan yung viewers na aking nakita kanina, 17 yata ko yun, naging 40 na lang, o 51 yung komento, 19 mga reaksyon, 14 ang nag-share. Maraming salamat po doon sa mga kapatid na nag-share. Teka, Brad Melcher Pasis, Joel Suela, Gina Macar, Brad Arthur Borromeo, Wilfred Bebes, Chris de la Cosquin, Sister Shirley Revericia, ayun, nandito pala Sister Shirley, Sister Loren Paulan Fernandez, Emiliano Umali Junior, ayun. So maraming pong salamat sa lahat po mga kapatid na nag-share. Maraming salamat po. At siyempre, kalooban ni Abay Hawa, lahat po ito kalooban ni Abay Hawa na atin pong napakinggan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa,
Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunarang panahon at ngayon at magpakailanman siya. Bukas o, linggo, wala po tayo YouTube Live, wala rin po tayong Facebook Live. So, mamahingaw muna tayo at kung lolobi na bayawa, tayo po ay babalik araw po ng Lunes doon po sa ating YouTube Live. Salamat. Sister Roxley Bandoho. Ayan. Loobin niya bayawa, ingatan kayong magkapatid dyan sa dahon ng Israel. Muli po, maraming pong salamat. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi sa mundo ito. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat.